Hindi umano dapat balewalain ang mga pahayag na umaatake sa integridad ng impeachment court. Ito ang babala ng House Prosecution Team matapos questionin ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo ng impeachment proceedings. Nagbabala ang tagapagsalita ng House Prosecution Team kaugnay sa mga pahayag na umaatake sa integridad ng Senate Impeachment Court. Ito ay matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment proceedings ay magulo na sa simula dahil sa bending the law o paglihis sa batas. Mapanganib umano ang ganitong pahayag dahil pwede magdulot ito ng pagdududa sa publiko sa pagiging patas ng impeachment court. Pwede ba talaga ang litigants just freely criticize courts? No, definitely that is not aligned with what has been established under the jurisprudence. But just the same, hayaan natin ang meron namang authority dyan, no, para suriin yan at timbangin yan at magkaroon ng desisyon if it constitutes contemptuous conduct in a violation of the sub judice rule, presiding officer and ultimately the impeachment court as a whole. Samantala, balik sa issue ng confidential funds ang atensyon ng prosecution sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Nagpagpaliban ng hearing kahapon dahil sa masamang panahon. Ngayong araw, inaasahang magpapatuloy ang pagbusisi ng korte sa mga natitirang issue sa audit at disbursement ng confidential funds ng OVP at DepEd, pati ng direct examination kay COA Supervising Auditor Sailene May del Campo. Inaasahang tetestigo rin ng dalawang special disbursing officers na sina Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd. Ayon sa prosecution, sila ang tumanggap ng cash at nagbayad ng mga check kaugnay ng confidential funds. Nang magsimula ang tag-ulan nitong Hulyo ay siya ring pagbaba ng demand sa kuryente. Ang Meralco inanunsyo ang bahagyang pagbaba ng electricity bill para ngayong buwan ng Agosto. Bukod sa mas mababang konsumo, idagdag pa dyan ang refund na mahigit 9 billion pesos sa kabuuan para sa mga consumer matapos ipag-utos ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa Meralco, bumaba ng 4.28 centavos kada kilowatt hour ang overall electricity rate ngayong Agosto mula sa 14.8261 pesos kada kilowatt hour nitong Hulyo, naging 14.7833 pesos ang kada kilowatt hour nito ngayong buwan. Para sa isang household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, katumbas ito ng tinatayang 9 pesos na bawas sa bill. Paliwanag ng Meralco, kahit bahagyang tumaas ang generation charge, mas malaki naman ang ibinaba ng ilan pang bahagi ng power supply cost. Mas malaki din ang ibinaba ng singil mula sa wholesale electricity spot market dahil sa pagbaba ng demand sa Luzon grid simula nitong Hulyo. And then this July, we've seen, because of the start of the rainy season, a large drop in the demand in the Luzon grid. Around an average of 400 megawatts ang ibinaba ng demand sa Luzon grid. And kasama na dito yung pagbaba ng konsumo ng mga households. May refund din sa bill ngayong Agosto bukod sa pagbaba ng electricity rate. Sinimula na kasi na Meralco ang pagpapatupad ng 9.5 bilyong pisong refund sa lahat ng consumer na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Para sa residential customers, katumbas ito ng refund na 58.61 centavos kada kilowatt hour na ipatutupad sa loob ng 6 na buwan. Resulta ito ng true-up audit ng ERC sa Meralco na lumalabas ay sobrang singil. Samantala ngayong Agosto, makikita na rin ng hiwalay sa bill ang ancillary service charge matapos ihiwalay ito ng ERC mula sa transmission charge. Nilinaw naman ng Meralco na hindi ito bagong bayarin. Dati nang kasama ang singil na ito sa transmission charge, ngunit ngayon ay ipinapakita na lamang ng magkahiwalay sa bill. Good news sa mga motorista. Simula ngayong araw, asahan ang malaking rollback sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene na aabot sa 4 na piso kada litro. Ayon yan sa Department of Energy. Itinakda ng DOE ang minimum rollback para sa mga produktong petrolyo simula ngayong August 11 hanggang sa susunod na Lunes, August 17. Dapat 4 pesos and 70 centavos ang pinakamaliit na tapyas sa presyo kada litro ng gasolina, 4 pesos and 30 centavos sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 88 centavos ang minimum rollback sa kada litro ng kerosene.
Ayon sa DOE, ang price adjustments ay nakabatay sa pandaigdigang merkado ng langis sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na siyang nagpapagalaw ng global supply at presyo nito. Samantala, sinabi ng DOE na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa oil companies para mapalawak ang fuel discount programs para sa mga PUV driver, TNVS driver, delivery rider at iba pang motorista. Kabilang dito ang mga designated discount days, loyalty programs at iba pang discount programs. Susunod, PIDEA agent patay sa anti-drug operation sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa viral balita, ano ang mas matibay sa malakas na hangin at ulan? Payong o tolda? Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to.